So ito na mga kababayan, ang pinakamainit na balita nating nasagap ngayong araw mga kabatid. So ito na nga, Libeste mga kabatid, ibinunyag umano ang 151 million na incentive sa mga kongresista bago ang 2026 national budget. So ngayon mga kababayan, pag-usapan natin to dahil meron po akong ilang mga bagay dito na napuna dito kay Congressman Libiste na kung saan mga kabatid mapapatanong ka rin talaga dito sa kanyang mga pinagagawa ngayon sa harap ng social media. Pero bago tayo magpatuloy mga kabatid, huwag niyo po sanang kalimutan na i-like ang ating video ngayon para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So bago tayo mapunta dito sa ating pinaka-main topic mga kababayan, pag-usapan muna natin itong trust rating ni President BBM. Kasi nga mga kapatid, napakahalaga nito na pag-usapan natin dahil marami po talagang mga Pilipino ngayon ang nami-mislead dito sa inilabas ng SWS na resulta. Kasi nga mga kababayan, nag-negative 3 ang ating mahal na Pangulo. Samantalang itong si Vice President Sara Duterte na wala nang ginawa kundi puro lakwatsa, at puro paninira sa gobyerno, puro paninira sa administrasyon ni PBBM, ay nakakuha pa po ng 31%. Ngayon, kung ako ang tatanungin niyo mga kabatid, itong mga SWS survey na ito, hindi po ito, hindi natin masasabi na ito talaga yung pinakalehitimong datos. Kumbaga, guide lang ito mga kababayan, para sa taong bayan. Hindi ito yung final na talaga dahil ang survey mga kabatid, pwede kasing tawag nito, pwede kasing dayain yan eh. Depende kung sino ang nagpa-sponsor ng nasabing survey. 'Di ba? Yun naman ang kalakaran mga kababayan nito mga survey firm na ito. But anyway, sige, pag-usapan natin mga kababayan itong 3%. Bakit nga ba nag-negative 3%? Itong si PBBM at itong si Sara nag-31%. So ayon nga dito mga kababayan, a recent SWS survey shows President Ferdinand Marcos Jr. net trust rating failing to negative 3%. While Vice President Sara Duterte rose to 31%. So ito nga yung pinaka-main issue dito. Paano nakakuha ng 31% itong si Vice President Sara? Samantalang lahat na nakikita nating effort ngayon sa gobyerno ay galing po sa presidente. Samantalang siya mga kababayan, naglulustay lamang ng pondo ng gobyerno natin. Ginagamit niya ang pera ng taong bayan para sa kanyang biyahe papuntang dahig, mag-all around the world, di ba? So mapapatanong ka na lang talaga. Well mga kabatid, itong negative 3 ni PBBM, justifiable naman to. Bakit kamo? Ito yung epekto ng disinformation na pinapakalat ng mga DDS. Pinapakalat ng kampo ni Sara Duterte. 'Di ba? Alam naman natin mga kababayan na in terms of disinformation, napaka-active po mga kabatid, nitong mga DDS. Binabaliktad nila yung totoong impormasyon, para lang pabanguhin si Sara. Kasi nga desperado na sila mga kababayan. At gusto nilang gusto nilang magalit ang taong bayan sa gobyerno ni PBBM. Pero yan mga kapatid, tandaan nyo, yung mga disinformation na yan, may dalawang interest lang po ang pinaglalaban dyan. Ang pinakaunang interest na pinaglalaban dyan mga kababayan sa mga disinformation na pinapakalat itong mga DDS is interest po ng bansang China. Interest po ng bansang China. Ang pangalawang rason nitong disinformation nila para mga kababayan i-justify itong pagtakbo ni Sara sa 2028. Kasi nga mga kabatid, alam naman natin nabilang na lang po ang araw ni Vice President Sara. 'Di ba? Kasi malapit na yung kanyang impeachment. And this time mga kababayan,
mukhang tuloy na po mga kapatid. Itong tawag nito, impeachment trial ni BP Sara natin. 'Di ba? Dahil wala na po yung mga protector niya sa Senado. Oh. So ito mga kababayan, kung nag-negative 3% si PBBM, normal lang 'yan. No? Normal lang 'yan mga kapatid. Malakas ang disinformation eh. Kaya nga yung ating gobyerno ngayon nilalabanan 'yan. Kasi marami ng mga tao ang nami-mislead. Oh. Pero mga kapatid, no, kung itong negative 3% na ito, kung ito yung naging kapalit, no, nitong ginawang investigasyon ng gobyerno sa katiwalian, no, dito sa ahensya ng DPWH, walang problema 'yun. 'Di ba? Hindi ako nabahala nung makita ko 'to. No, itong negative 3% na 'to. Baliwala lang sa akin, expected ko naman na 'yan. Bakit kamo? Lahat naman kasi ng paraan mga kapatid, gagawin talaga ng kampo ni BP Sara, no? Para masira lang si PBBM. Oh. Tapos itong SWS survey na 'to, hindi natin alam kung sino ang nag-sponsor nito. Oh, para gawin itong survey na ito. So diyan pa lang, hindi natin masasabi na wholesome itong survey na ito. Dahil kung sino yung nagbayad, kailangan pumabor sa kanya. Oh, 'di ba? Ganun pa man, kung mag-negative 3% si PBBM, so be it. Oh, ang importante mga kababayan, lahat ng baho, no, ng kampo nila BP Sara mailabas. Mapapansin nyo mga kapatid, dawit sila, no? Dito sa DPWH leaks. Oh, nandun yung kanilang mga pangalan. Noong una, excited sila tungkol sa DPWH na file na hawak ni Libiste. Pero later on mga kababayan, bumaliktad sila noong makita nila na dawit pala itong si Vice President Sara, itong si Pulong at itong si Roque. Oh. 'Di ba? Kahit sabihin nating nasira nila, no, ang trust rating ni PBBM, mga kababayan, hindi na nila maibabalik, no, itong ginawa ni PBBM ngayon na kung saan nabulgar po lahat ng katiwalian sa DPWH. Oh. 'Di ba? Tsaka isang bagay mga kapatid, bakit mababahala si President Marcos dito? Wala naman siya dapat ikabahala dito, and I'm sure na ang presidente ay hindi po nababahala dito. Bakit kamo? Hindi naman na siya tatakbo sa 2028. Oh. Ang importante dito, no, nabulgar ng administrasyong Marcos yung katiwalian sa DPWH. Nabulgar itong mga bilyones na ibinulsa, no, nila Vice President Sara Duterte. Dapat mabahala si PBBM kung pwede pa siyang tumakbo by 2028. Kanya nga lang, sa konstitusyon ng ating batas, mga kapatid, natin batas, sa konstitusyon ng ating bansa, no, after 6 years, wala na. Hindi ka na pwedeng tumakbo uli. Oh, itong si Sara, itong survey na to, ginagamit niya as propaganda ito, no, in preparation sa 2028. Kanya nga lang, walang assurance na by 2028 makakatakbo siya. Kasi nga, pag lumusot itong kanyang impeachment, mga kababayan, ang mas worse pa dyan, baka makulong siya. Oh. 'Di ba? Kaya itong mga DDS, nagsasaya sila sa trust rating ni Sara Duterte na 31, tapos nag-negative 3 si PBBM. Ang tanong, makakaapekto pa ba ito, no, sa political career ng Pangulo? 'Di ba? Wala na kasi 2028 magpapahinga na yan eh. Oh, magi-endorso na lang yan si PBBM ng mga hahalili sa kanya. And nasa taong bayan na yan kung susuportahan yan, no, ng taong bayan kung sino yung i-endorso niya. Pero yung sabihin mo na may impact ito sa administrasyon ni President Marcos, wala. Itong mga survey ngayon na lumalabas, no, between the President and the Vice President, mga kapatid, propaganda na lang yan. 'Di ba? Propaganda na lang yan mga kababayan. Walang kwenta yan. Kahit anong gawing survey nila dyan mga kapatid, hindi na nila pwedeng baguhin yung katotohanan na naibulgar na nga itong mga malawakang korupsyon magsimula pa sa administrasyon ni former President Duterte.
Tandaan nyo, mga kababayan, no, na under Duterte administration, ilang bilyon ang ibinulsa, mga kapatid, ng Diskaya Group. Oh, isama na natin dito yung CLTG Construction na pagmamay-ari ni Bongo. Kahit anong gawin nilang paninira sa presidente, hindi na nila mapapauwi si Duterte. 'Di ba? Yun lang yun eh. Kaya in my personal opinion, wala silang dapat ipag-alala, no? Walang dapat ipag-alala itong mga supporters ni PBBM. Well, I'm sure hindi naman hindi naman siguro kayo nababahala dito. Ito lang mga DDS, naaawa lang ako sa kanilang mga kababayan, no? Dahil na-deceive na naman sila, nalinlang na naman sila dito sa sinasabing survey. Oh. Ano ngayon kung negative 3 si Marcos? Mapapababa nyo ba yan? Di ba? Mapapatalsik nyo ba bago mag-2028 si Marcos? No way. Oh. Darating ang 2028 na si President BBM pa rin ang presidente. Oh. Yan ang totoo dyan. Kaya itong mga trust rating na ito, no way. Wala yan. Tsaka, ito, ilang tao lang naman ang sinurbay dito eh. Oh, alam niyo ba kung paano ginagawa ang survey, mga kapatid? Ang ginagawa nila diyan halimbawa, maghahanap sila ng 2,000 o 3,000 na mga taong isusurvey nila, no? Ngayon, pupulsuhan nila 'yan kung ilan doon yung pabor kay Sara at ilan yung pabor kay PBBM. Kung sa Davao ka nag-survey, malamang pabor sa mga Duterte 'yan. Oh. Kaya itong mga survey na ito, useless to, mga kababayan. Walang kwanto, walang panama ito sa administrasyon ni PBBM. Gaya nga sabi ko sa inyo, kahit ilang beses nilang siraan ng Presidente Marcos, hindi na makakalaya si Kibuloy, hindi na makakauwi si Digong, nakulong na si Tebes, si Bantag, alam na kung saan si Bantag, si Roque wanted na. Oh, sila Diskaya nakulong na. Oh, nabulgar na ang mga katiwalian na ginagawa ni Sara noong mayor pa siya ng Davao. Yung mga yan, mga kababayan, hindi na nila mababawi yan. Di ba? Nagawa na ng administrasyon ni PBBM yung dapat niyang gawin. Oh. Ngayon, nasa taong bayan na lang yan kung magpapalin lang kayo dito sa mga sorbi-sorbi na ginagawa nila. Pero tingnan nyo na lang kaya nagkanda leche-leche itong trust rating ng Pangulo dahil po ito sa kanyang inisyatibo na sa ilalim ng kanyang administrasyon binuksan niya, no, yung malawakang issue ng korupsyon sa DPWH. Wala nang iba, mga kapatid. Yun na yun. Kaya itong mga anti-government, double time sa disinformation na kanilang pinapakalat. Na kung saan ang nagbibinipisyo dito ay ang bansang China at itong pamilya Duterte. Huwag niyong aalisin to sa mga isip niyo, mga kababayan, no? Na itong kaguluhan ngayon sa loob ng ating bansa, itong pagiging hati-hati natin ngayon is kagagawan po ito ng China. Kasi hindi kasi makuha ng China sa tantong dasalan ang gobyerno ng Pilipinas. Hindi na makuha yung gusto nila dyan sa West Philippine Sea. Kaya ang ginagawa nila, mga kapatid, sinisimula nilang sirain, no, ang Pilipinas mula sa loob nito. That's why nagkakagulo tayo ngayon. Nagkakagulo tayo ngayon. And alam naman natin, mga kababayan, na hindi lang iisa ang kalaban ng Marcos. Nandyan yung mga dilawan. 'Di ba? Nandyan yung mga aktivista. Nandyan yung mga ito mga Dutertards. Oh. Kumbaga, mga kapatid, nag-iisa lang ang presidente pero still standing. 'Di ba? Darating ang 2028, no? Na si President BBM ang presidente. Bababa siya ng matiwasay. Ito turn over niya ang Malacanang ng maayos. Oh. Pero yung mga ginawa ng Pangulo na kung saan na-expose sa lahat, wala na, hindi na nila mababawi yan. At ang mas worst, by 2028, walang assurance kung itong si Sara makakaupo pa.
no, bilang presidente, baka nga hindi umabot ng 2028 ito eh. Handaan niyo mga kababayan, ano? Ito talagang impeachment ni Sara ngayon, no? Napakatibay na po niyan. Pag ito mga kapatid natuloy at na-impeach si Sara, kaya sabi ko sa inyo nung nakaraang video natin, kayo mga DDS kayo, maghanap-hanap na kayo ng ibang susuportahan yung politiko. Diyan panigurado, yan si Sara nyo, wala nang ibang pwedeng takbuhan yan. Ultimo tanod, hindi na pwede yan. Ultimo nga siguro security ng barangay hall eh. Hindi na papasa yan. O sino ngayon itutulak nyo si Polong? Na miyembro ng sindikato ng illegal na droga sa Davao? Si Baste? No? Na walang nagawa? Di ba? Wala mga kapatid. Idagdag pa pala natin bago na makalimutan. Si Bato, nagtatago na. Si Bongo, bilang na rin ang araw niyan. Siraan yung man si Marcos, walang mangyayari. No? Makukulong at makukulong yung mga natitirang kaalyado ni Tatay Digong. Mai-impeach, no? Itong si BP Inday ninyo. Sa inyo na yung plus 31 na yan. Hindi naman nakakain yan. Hindi naman tatakbo na si Marcos sa 2028. Ay mga kapatid, dito naman tayo, no? Sa issue ni Libiste. Na kung saan mga kababayan masasabi kung itong si Libiste dahil sa kanyang pagiging bida-bida mga kapatid, no? Nasunog po siya. Nasunog siya mga kababayan. And masasabi ko na malaking tulong yung last content natin, no, about dito sa DPWH leaks, no, na hawak ni Libiste. Kasi nga mga kababayan, no, nakapagbigay po tayo ng awareness sa ating mga kababayan, mga Pilipino. Na kung saan, sabi ko nga doon, kapag wala ang pangalan ni Pulong Duterte doon sa nasabing file ni Yusek Cabral na meron itong si Libiste, ibig sabihin minanipula, no, yung mga file na hawak ni Libiste na galing kay Cabral. Nakatulong po yun sa taong bayan, nakapagbigay tayo ng awareness. Kaya mga kabatid, no, ako mismo medyo nagulat ako dahil akala ko si Pulong lang ang papangalanan. Yung pala, kasali na si Sara at si Roque. So eto, meron na naman daw ibinunyag itong si Libiste mga kabatid. No, 151 million na suhol, no, sa mga kongresista. Diba? So ito ngayon ang expose di umano ni Libiste. Ito pakinggan natin at subukan nating i-debunk mga kababayan kasi may mga nakikita ako mga butas dito, no, sa mga naging statement nitong ni Congressman Libiste. Ito. 1 week before the approval of the 2026 budget, nakatanggap po ako ng text message para tumawag sa akin ng isang staff ng Kongreso. Nakatanggap ng text message tapos tumawag. Ano ba yan? Ayusin mo, Congressman. No, malaki ang pinagkaiba ng text sa tawag. Ulitin natin. Approval of the 2026 budget, nakatanggap po ako ng text message para tumawag sa akin ng isang staff ng Kongreso. Tapos sinabi niya magkita kami sa Ang tanong, tumawag sa'yo ang isang staff ng Kongreso. Sino yung staff na yon? At kanino yung staff na yon? Diba? Puro ka lang hearsay eh. No? Wala ka namang pinapangalanan. Kung para sa interest ng taong bayan yan, pangalanan mo. Sino yung staff na yon? Ano yung number niya? Ba't hindi mo nilalabas sa publiko? Tsaka yung text message, no? Bakit hindi mo nilalabas? Alam niyo mga kapatid, itong mga detalye na to, napaka-importante nito. 'Di ba? Kasi pwede yang i-counter check sa mga telecommunication company. Pero unang statement pa lang niya, labo-labo na eh. Text, tapos tawag. Paano yun? Tsaka, ba't walang pangalan ng staff? Sino ba yan? Yung staff na yan na sinasabi mo. Di ba? Dito pala may mali na eh. sa lounge. Hindi niya sinasabi ano yung agenda
at nagpakita siya sa akin sa lounge ng isang papel na nakasulat ng 151 million pesos ng iba't ibang klaseng mga budget items. Oh, asa na yung pinakita sa'yo? Ba't hindi mo inilabas? Oh, di ba? Tandaan nyo mga kababayan ha, staff lang. No? Yung nakipagkita sa kanya. Congressman siya. Anak siya, no? Ng tawag nito ng malaking dinastiya diyan sa Batangas. Pwede mong anuhin yan eh. Kumbaga, nasa iyo na lahat ng pwedeng gawin eh. Pwede mong i-document, pwede mong videohan yung pag-uusap ninyo. Pwede mo siyang pilitin na bigyan ka ng kopya, kunin yung kopya ng mga congressman na sinasabi mo. Kasi congressman ka, staff lang siya. Oh. 'Di ba? At isang bagay pa, mga kapatid, nasa pampublikong lugar sila. Hindi makakapalag sa'yo 'yon. Oh. Asan yung mga sinasabi mong mga kopya na yan? Na sinasabi mo diyang listahan di umano. Bakit wala kang nailalabas, libiste? Oh. 'Di ba? Puro ka lang kwento. Wala ka namang ebidensya. Mahirap 'yan, no? Lalo na certified na DDS ka. And ang bottom line nitong ganitong revelasyon mo, di umano revelasyon di umano to ha. Ang bottom line nito ay kasiraan ng Presidente Marcos. Asan yung mga sinasabi mo? Kung meron man, ilabas mo. Huwag puro kwento. 'Di ba? Mga kapatid, itong batang to, hindi basta-basta ang pamilya nito. Bukod sa anak na ito ni Loren Legarda, yung pamilya nito sa Batangas, mga kababayan, makapangyarihan. No? May political dynasty sila. Hindi basta-basta, mga kapatid. Hindi mo to pwedeng daragin, takutin. 'Di ba? Ewan ko lang kung hindi ka pinagtulungan ng mga gwardiya nito. 'Di ba? I mean, kung totoo yung sinasabi mo, pwede mong tawag nito, hingiin doon sa kausap mong staff yung mga kopya na yan. And I'm sure hindi makakapalag yun. Ilabas mo dito yung mga text message. Text message na naging call. Sko po. Pero wala eh. Kwento lang eh. Puro lang kwento, mga kababayan. Pangga-gaslight lang, no? Sa mga supporters ni Digong yung kanyang ginagawa. At ang sinabi niya sa akin ay, Kong, this is your incentive. Pagkatapos ng aming meeting, Kong, this is your incentive daw. Di niya dinisclose. Ano ba yan? Cheque? Pinakita sa'yo? Inabot sa'yo? Dapat pinicturan mo, cheque. Kasi yung cheque, kung cheque yan, no, malamang sa malamang, mga kapatid, matitrace yung kwan yan. Yung, kasi may number yung bawat cheque eh. Pwede yung ma-counter check. Pero bakit wala siyang nilalabas? Kung pera yan, asa ng picture ng pera? Bakit wala mga ganun? Puro ka kwento. Wala namang kwenta. Sko po. 151 million pesos ng iba't ibang klaseng mga budget items. At ang sinabi niya sa akin ay, Kong, this is your incentive. Para bang normal lang na typical lang na usapan ng typical lang na usapan diyan sa kanto. 'Di ba? Yung mga nasa pelikula. Eto. Manahimik ka na lang. Eto, 150 million. Do you think, mga kababayan, pwede siyang kausapin ng ganyan? Makapangyarihang tao ka? No? Galing ka sa political dynasty? Maniniwala ba kayo na basta-basta na siyang kakausapin ng ganyan? And eto pa, hindi ba kayo nagtataka dito sa kwento niya ito, mga kapatid? No? Do you think ganon-ganon ka na lang kakausapin ng staff ng Kongreso
kung alam nila na konserbatibo kang klaseng tao? Bakit ka mo? Di ba nga mga kababayan, nung sinubukan siyang suhulan, no? Nung district engineer, kinanta niya kaagad, nag-react siya kaagad, pinakita niya kaagad, in-expose niya yung muka. Do you think hindi magdahan-dahan yung mga tao, yung staff ng Kongreso? No? Ngayong may mga ganun kang pinapakita sa amin sa publiko. Tsaka tingnan nyo iba yung kanyang galawan dito kumpara doon sa district engineer. Doon district engineer mga kabatid, talagang pinakita agad yung mga ebidensya Nilabas agad niya 'Di ba? Sinubukan siyang i-bribe. Pero bakit dito? Wala kang mailabas ngayon? Bakit kahit kaperanggot na papilang wala? Kahit man lang yung picture nung nakausap mong nagpi-face mask, wala. 'Di ba? Bakit ganun? Ikumpara nyo to, itong kinikwento niya dito, ikumpara nyo doon sa ginawa niya sa isang district engineer na in-expose di umano niya. Layo, di ba? Nung sinubukan siyang i-bribe, tumawag agad siya ng mga otoridad. Nakulong agad yung tao. Bakit ngayon wala? Iba yata ang datingan natin, congressman. No? Masyadong pabida tong hinayupak na to Sa totoo lang, masyado siyang pabida. Sa tingin ko mga kabatid, may pinaplano tong takbuhan na mas mataas sa posisyon Kaya minamaximize niya ngayon, no, itong opportunity na ito. Para mas lalong pag-usapan siya, makilala siya, no, ng mga Pilipino. Ginagamit niya itong sitwasyon ngayon sa ating bansa for exposure. Di ba? Then later on, kung halimbawa tatakbo siya sa pagkasenador, no? Gagamitin niya itong mga kadramahan niya ngayon. Ako yung nag-expose, no, hindi tayo nababayaran. Sinubukan na tayong suhunan, mga ganyan. Di ba? Napakawalang kwenta. Pagkatapos ng aming meeting, ang ibang mga congressman din pala ay pinakita niya ng mga papel na may mga sulat na budget items. Asan yung papel? Staff lang yung kausap mo. Asan yung papel? Bakit walang papel, congressman? Kahit picture man lang, galing sa cellphone mo. Asan? Tsaka bakit hindi mo ipatawag yung staff na sinasabi mo? Paimbisigahan mo. I-live natin. 'Di ba? Kaysa magpa-interview ka na magpa-interview diyan, gumawa ka ng hearing. No? Ipatawag mo yung ipatawag mo yung tawag nito. Yung staff na sinasabi mo, ipadala mo yung mga papel na sinasabi mo. Bakit puro kwento lang? Wala man lang nailabas ng kahit ni isang ebidensya. Diyos ko. At alam niyo, hindi na po tinatanong kung para saan ang incentive na to. Pero assumption mo lang yan. Assumption mo lang yan. Tsaka pansinin nyo ito ulitin natin, pakinggan natin ng buo. po tinatanong kung para saan ang incentive na to. Pero dahil ito ay 1 week before the budget, naisip ko, kaya pala ang ekspektasyon ay maaaprobahan ng budget na hindi didebate at hindi questionin dahil may ibinibigay naman kasing mga incentive sa mga mambabatas. Di ba? Basic mga kapatid. Yung narrative niya, walang pinagkaiba sa naratibo ni Sara. Binigyan na daw ng incentive yung mga congressman para pumirma doon sa impeachment niya. This time, magkaiba lang yung senaryo, pero mga kababayan, parehong konteksto. 'Di ba? Yung mensahe, the same context mga kapatid.
doon sa mga sinasabi ni Sarah. Di ba? Ang dami mo ng aligasyon, pero wala ka pang nilalabas sa amin, no? Wala ka man lang magawang hearing, no? Para i-expose yung taong sinasabi mo, di umano'y nag-abot sa'yo ng suhol. Mas paniniwalaan ka sana sa ganun eh. Kumpara sa magkwento ka. Lalo na certified DDS ka. Gusto mo lang makakuha ng simpatya sa taong bayan, may paiyak-iyak ka pa doon sa isang interview mo. 'Di ba? Puro ka lang aligasyon. Wala ka namang ebidensya. Patunayan mo yan sa amin, Libiste. Huwag mo kaming bigyan ng kwento mo. Gusto mo lang magkagulo ang taong bayan eh. Gagawa ka ng kwento. Para ano, i-gaslight yung mga supporters nyo. Para ano, para mag-ingay sila. Para mas lalo pang lumawi ang disinformation. May domino effect kasi ito mga kapatid eh. Oh. Kasi yung mga ganitong expose, no? Di umano expose di umano ni Libiste. Pag ginawan ito ng fake news, no? Nitong mga tauhan ni Sara Duterte o tauhan ng mga Duterte, pag ginawa nila ito mga kababayan ng mga kung ano-anong fake news dyan, mas mabilis itong kakalat. Bakit kamo? Ginagaslight niya kasi ang supporters sa mga Duterte. Kung ano man yung nakikita nila dyan na mga post ngayon, mga disinformation na related dito sa kanyang sinasabi, mas mabilis maisi-share. Bakit kamo? Siya yung magiging ehemplo eh. Siya yung magiging modelo. O ito, in-expose to ni ni Congressman Libiste. Share natin. Oh. Yun yung domino effect nun. Di ba? And yet, mga kapatid, wala pa siyang nilalabas. No? Dapat kasi, pag mag-aakusa ka ng isang aligasyon, samahan mo agad ng resibo. Hindi yung mauuna yung sangkatutak na interview mo bago mo ilabas yung resibo. Doon sa sinasabi niyang files na galing kay Yossi Cabral, nasunog din siya doon dahil pati nanay pala niya, meron ding insertion. Oh. Kaya nung medyo nagkandalito-lito siya, paiyak-iyak na lang. No, paiyak-iyak na lang at paawa-awa na lang. Pag may nangyari sa akin, binilin ko na sa nanay ko, ilabas mo yung mga files na yan. Putang ina. Di ba? Oh. Diyos ko. Hindi ko naman po sinasabi na mali ang mga alokasyon na ito, pero ang hinihiling ko lang po ay sana maging transparent tayo at isa publiko natin lahat ng mga insentibo para sa mga miyembro ng Kongreso. Oh, simulan mo sa'yo. Gusto mo ng transparency? O, di ba inalok ka ng incentive? O, ilabas mo. O. Para siguradong transparent tayo. Kasi pag may nailabas ka, no, panigurado mapipilitan niya makakasama mo dyan. Huwag nga kami libiste. Hindi tanga-tanga ang mga Pilipino para hindi maintindihan yung pinaggagawa mo. Diyos ko. Kong, do you think na matagal na itong ginagawa? Oo. Opo, pero baka ngayon mas lumalaki dahil lumalaki din yung Ngayon mas lumalaki daw. Oh. Paano mo nasabi yan na ngayon mas malaki? Samantalang kung pagbabasihan natin during Duterte administration, number one na kontraktor ang mga Diskaya. Ilang bilyon yon? Oh. Doon pa lang eh. Sa amount pa lang nung nag-number 1 ang mga Diskaya eh. Panigurado. Napakalaki ng mga insentibo doon. Tapos kan sasabihin mo mas malaki ngayon. Sure ka ba? yung 6.7 trillion pesos na ang national budget eh. Ay nako, libiste.
napakawalang kwenta na klaseng congressman. Ngayon lang ako nakakita, mga kapatid, ng di umano'y expose. Expose! Oh, ibinunyag. Oh, ganda ng title, oh. Ibinunyag ang umano'y 151 million incentive. Saan ang naibunyag doon? Iniwala nga kayong pinakitang papel. Only in the Philippines, mga kababayan. Nakakatawa. Anyway, mga kapatid, kaya na bahala humusga. 'Di ba? Kung mag-aakusa sana kayo, samahan nyo agad ng resibo. 'Di ba? Resibo agad. Bago yung mga... Huwag puro kwento. Anyway guys, ulitin ko sa inyo, lahat ng sinasabi ko dito, personal na opinion ko lamang ito. At hindi ito sumasalamin sa opinion ng mga eksperto. Kung agree kayo, good. Pag hindi naman, nire-respeto natin ang opinion nyo. At hindi ko rin ginawa itong video na to para impluwensyahan kayo. Nasa sa inyo na po yan. Kung agree kayo, maniniwala kayo sa sinasabi ko dito. Hanggang dito na lang. Adios.